Maagang bumangon at nagtimpla ng kape si Manuel para maaga siyang makapunta at mabuksan ang kanyang maliit na pwesto na patahian ng mga sapatos. Isang sapatero si Manuel na sikat sa kanilang lugar kasi sa maganda at malinis nitong mga gawang pagtatahi sa kanilang mga sapatos. Basta bumuka na ang mga sapatos, ang takbuhan lagi ay si Manuel at mabilis naman itong tinatahi ang mga hinatid sa kanya. Bukod naman sa pananahi ng mga sirang sapatos, gumagawa rin siya ng mga sapatos at sandals na kanyang mismong sariling disenyo. Pero dahil sa mahal ang mga materyales ng paggawa ng mga sapatos at sandals, hindi siya gumagawa ng maramihan kundi kung sino lang ang nag-order sa kanya tapos bago niya lang ito ginagawa at binubuo. Ang madalas nagpapagawa sa kanya ng mga sapatos ay ang mga nanay sa kanilang lugar para naman sa mga anak nilang nag-aaral. Kasi alam nila at subok na nila ang gawa ni Manuel na matibay na at komportable pa sa mga paa ng kanilang mga anak. Nang isang hapon, may isang dalaga ang napadpad sa kanilang lugar na naglalakad ng paika-ika. Nakita naman siya ni Manuel habang bumibili ng merienda. "Miss, napano ka?" tanong ni Manuel sa dalagita. "Ay kuya, natanggal kasi yung poinsuelas ng sapatos ko po eh." Saad nito na may halong hiya. "Oh, sakto! Dali mo doon sa pwesto ko. Tignan natin kung kaya kong ayusin yan." Mabilis na sagot ni Manuel. Tumiretso naman ang dalagita sa tinurong maliit na pwesto ni Manuel sabay sabi ng, "Uy! Sakto kuya, mananahi ka pala ng sapatos. Buti na lang talaga. Kabababa ko lang sa jeep kanina eh. Sumabit po yung paa ko kaya po nasira po yung swelas ng sapatos ko." "Oo miss, akin na yung sapatos mo. Tanggalin mo yung sapatos mo para maayos ko," sambit ni Manuel. Nang bigla namang napahinto at natamimi ang dalaga kasi naalala niya na hindi niya pwedeng tanggalin ang kanyang sapatos. "Oh, akin na ang sapatos mo. Okay lang kahit mabahaw pa yung paa mo. Sanay naman ako sa mga ganyang amoy eh. Sa ilan na bang sapatos yung mga nahawakan ko at sa ari-saring amoy na ang naamoy ko. Baliwala na yan sa akin," pabirong wika ni Manuel. "Hala kuya, wala namang amoy yung paa ko. Sadyang bawal lang makita yung paa ko kasi baka matakot ka eh." Pabirong tugon naman ng dalaga. Napahagalpak naman ng tawa si Manuel sa biro sa kanya ng dalaga at sinabayan niya ang akala niyang biro sa kanya ng dalaga. "Hala, nangangain siguro yung mga paa mo no?" saad ni Manuel. Napatawa rin naman ang dalaga sa banat ni Manuel. Pero dahil wala nang ibang choice, kailangan niyang hubarin ang kanyang sapatos para makita at maayos ni Manuel. Kaya naman, hinubad niya na rin ito at nahihiya niyang itinago ang kanyang paa para hindi mapansin ni Manuel at inabot niya ang kanyang nasirang sapatos. Agad namang tinignan ni Manuel ang sira ng kanyang sapatos at dahil bago lang nakakita ng ganong klase ng sapatos, medyo nahirapan si Manuel na ayusin ito. Dahil ang sapatos ng dalaga ay ginawa para lang sa kanya lang talaga. Tapos, dahil nagulat si Manuel sa disenyo ng sapatos ng dalaga, pasimple niyang tinignan ang paa ng dalaga at ayun na nga, nakita niya na may kakaiba sa paa nito. "Oh, paano yung paa mo?" sambit na tanong ni Manuel. Nahihiyang tinago naman ng dalaga ang kanyang paa at sumagot, "Ganyan na po yan kuya pag panganak sa akin. Sabi nga nila, pinaglihiraw po ako sa kagat ng alimango, kaya nagkaganyan ang paa ko." Wika ng dalaga. "O di ba kuya, natakot ka?" sabay pabirong dagdag nito. "Kaya nga po hindi ako nagtsitsinelas at nagsasandal sa labas ng bahay namin eh. Kasi baka matakot ang mga taong makakita nito at baka kung ano pa ang isipin nila sa akin. Kaya since nagkamalay ako, lagi na ako naka-close shoes para hindi makita ang deformity ng paa ko." Dagdag na pahayag ng dalaga. "Sus, wala naman tao talagang perpekto eh. Tsaka ikaw yan. Gawa ka ng Diyos. Ganyan talaga. May reason at may purpose ka dito sa mundo," ani ni Manuel habang inaayos niya ang sapatos ng dalaga. "Mukhang matatagalan ako dito sa pagre-repair ng sapatos mo, miss. Nagmamadali ka ba?" tanong ni Manuel. Napangiti naman ang dalaga. "Opo, sana kuya. May pupuntahan kasi kami ng kaibigan ko eh. Susunduin ko lang siya dito sa lugar nyo para sabay na kami pumunta sa school eh," sagot ng dalaga.
Alam mo miss, may gawa akong sandals dito. Sarili kong disenyo to. Kung gusto mo, gamitin mo muna ito. Mukhang bagay naman ito sa iyo at sakto sa klase ng paa mo. Matatago at hindi rin mapapansin yung paa mo dito. Wika ni Manuel. Sabay inabot niya ang pares ng sandal sa dalaga. Agad naman itong kinuha at sinukat ng dalaga. Aba kuya, ang ganda naman ng sandals na ito. Ikaw po talagang gumawa nito? Ang sarap sa paa at komportable yung paa kong malasipit ng alimango. Saad ng dalaga. Napakasaya naman ni Manuel na pinagmasdan ng kanyang gawang sandals na bumagay sa dalaga at sabay-sabing, "Oo miss, akong gumawa at nagdisenyo niyan. Saka, sa totoo lang, matagal ko na yung ginawa at nakalagay lang yan dito." "Siguro, para sa'yo talaga yan miss." Masayang sampit ni Manuel. Napangiti naman ang dalaga at sobra niyang nagustuhan ang sandals. "Kuya, first time ko talaga magsuot ng sandals sa buong buhay ko. Pero ang ganda niya talaga. Hindi ako makapaniwala na pwede pala akong mag-sandals na hindi mahalata na yung may problema yung paa ko." Pahayag nito. "Kuya, bilhin ko na lang to. Magkano po ang bigay nyo?" Dagdag na tanong ng dalaga. "Naku miss, wag na. Ibibigay ko na lang yun sa'yo. Nakakatuwa kasi bumagay sa'yo yung gawa ko. At masaya ako kasi napasaya kita." Sambit ni Manuel. "Talaga kuya? Akin na lang to. Sobrang niyo po talaga ako napasaya. Maraming salamat po talaga kuya." Sagot ng dalaga. "Ay kuya, balikan ko na lang po bukas yung sapatos ko kasi need ko na po talagang umalis. Baka hinihintay na po ako ng iba naming classmates sa school po eh." Saad ng dalaga. "Tsaka, ipapakita ko po tong sandals kay mami. Sigurado akong magugustuhan niyo po ito." Dagdag na wika ng dalaga. "Sure, okay. Sana magustuhan nga ni mami mo. Sige, mag-iingat ka miss." Sambit ni Manuel. "Sige po kuya, maraming salamat po ulit ah. Bye po." Umalis na nga ang dalaga habang inaayos naman ni Manuel ang sapatos na iniwan nito. Kinabukasan, bumalik ang dalaga sa pwesto ni Manuel kasama ang kanyang mami. "Kuya, kunin ko na po yung sapatos ko kahapon na iniwan po sa inyo." Sambit ng dalaga. Agad namang kinuha ni Manuel ang sapatos at sabay-sabing, "Sa totoo lang, kakatapos ko lang yan kanina." Sabay pa simpleng tingin sa paa ng dalaga. Tinignan niya kung suot pa nito ang binigay niyang sandals. Napangiti naman siya nang makita niyang suot pa rin ito ng dalaga. Kinuha at binayaran naman ng dalaga si Manuel. "Kuya, ito po yung bayad ko po. Salamat po ng marami." Wika nito. "Ay, tsaka kuya, gusto na po kayong makausap ni mami." Dagdag na wika nito. Pagkarinig naman ni Manuel na gusto siyang kausapin ng mami, kinabahan ito kasi baka hindi nagustuhan ng ina ng dalaga ang binigay niyang sandals. "Yes po ma'am," wika ni Manuel na kinakabahan. Ngumiti naman ang mami at sabay tanong ng, "Kuya, kayo po ba yung gumawa ng sandals ng suot ng anak ko?" Mabilis namang sumagot si Manuel. "Ay, opo ma'am. Ako po yung gumawa. Tsaka sarili ko pong design yan." "Bakit po yun ma'am?" "Ang ganda po kuya. Sobra. Tsaka yung pagkatahi, sobrang linis. At mukhang matibay eh. Nagustuhan ko talaga yun. Natuwa nga ako pagkakita ko na sandals na suot ng anak ko. Kasi hindi ko rin napansin yung paa niya. Tsaka kasi first time niya magsuot ng kanong klaseng sapin sa paa." Wika ng mami. Maraming salamat po ma'am at nagustuhan niyo po yung gawa ko." Saad ni Manuel. "Tsaka kuya, halokin din sana kita kung gusto mong gumawa ng maraming sandals at sapatos para ikaw na yung kukunin namin na mag-supply ng mga sapatos at sandals dun sa tindahan namin sa mall. May tindahan kasi kami ng mga sapatos sa mall. Nung pagkakita ko nga sa sandals ng anak ko, hindi na ako nagdalawang isip na alokin ka kasi sobrang ganda at quality yung gawa niyo kuya. Tsaka nakita ko yung potensyal ng disenyo ng sandals na likha niyo." Nagulat at natahimik naman si Manuel sa mga narinig niya mula sa mami ng dalagang binigyan niya lamang ng sandals. Hindi naman nagdalawang isip si Manuel dahil simulat sa pool nung unang gawa niya pa lang ng sandals, gusto niya na talaga itong makilala sa buong bansa. Kaya mabilis siyang sumagot. "Yes ma'am, willing po akong gumawa ng maraming sapatos at sandals." At simula nun, nagbago ang buhay ni Manuel at ng kanyang mga kalugar. Dahil tinulungan ni Manuel ang kanyang mga kapitbahay
para maghanap buhay dahil kinuha niya itong mga trabahador sa paggawa ng maramihang sapatos at sandals. Hindi naman tumagal, ang sariling disenyo at sariling gawang sapatos at sandals si Manuel ay nakilala sa angmang dako ng bansa. At dahil doon, tinuloy ni Manuel ang paggawa ng mga espesyal na sapatos at sandals para sa mga taong may deformity ang mga paa na libre at walang bayad. Maraming salamat mga kakwentuhan. Huwag sanang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod na ating kwentuhan.